Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ang gulo-gulo. Rally na naman kanina. Oo, malaking rally na naman. Pero mamaya natin talakayin yun. Magbigay muna tayo dito ng reaksyon dito kay Harry Roque. Oo, grabe na ho yata tamaan itong tao na to. Mamaya, si Chis Escudero naman. Oo, marami tayong pag-uusapan, no, mga friend. Unahin natin itong dasal nitong si Harry Roque nito, no? Ota, grabe. Hindi kaya tumitindig ang balahibo nitong walang yan to? Ano, nagpe-prayer rally sila ngayon dahil 150th day na raw na nakakulong yung kanilang poon. Oh. Maraming salamat po sa pagdalo ngayong gabi. Ngayong araw po ay ka-150th day na kinidnap nila si Tatay Digong papunta dito po sa... Ito, hanggang ngayon, kinidnap pa rin sinasabi itong gago na to. Kaya, ba't hindi pa, kala ko pinauwi na ni Digong to, ba't tayo pa umuwi, no? Talagang makapal na mukha na itong hype na to, totoo. No? Nakakagulo lang siya, eh, oh. Paano mo bibigay interim release, eh, hanggang ngayon, daldal pa kayo ng daldal na kinidnap si Digong. Di ba? Wala talaga, mga friend. Talagang tama sinasabi ni Luke Espiritu. Ang dami hong demonyong namumuno. Takin nyo, ito ba sa sakaling madidisgrasya ng mga kampo ng halimaw ang Malacanang? Eto, ang mga laman ng Malacanang, itong mga hayop na to. O, tuloy mo, bugok. Alam po natin na hirap ang pagsubok na hinaharap ni Tatay Digong. Alam po natin malabag ang kanyang karapatang pagtao. Alam po natin malabag ang soberenya ng Republika ng Pilipinas. Nung kinidnap po nila si Tatay. Pero ngayong gabi, tayo po ay magdarap. Kala ko may warrant of arrest na to rito. Bakit hindi pa kinukuha ng mga pulis to sa dahig? Kala ko, di ba meron yung sinasabing Interpol? Ba't hindi pa ito dinadakip? Kakalat-kalat pa sa dahig, nagkakalat ng maligno. No? Pakinggan mo. Eh, yung Tatay Digong niya, nakatayo. Ayun, no? Ayun, nakatayo. Kay statwa ron, ayun, no? Yung mga siraulo, eh, no? Saan? Pagdarasal po natin ang kanyang mabuting kalusugan. Pagdarasal po natin ang kanyang mabilisan. Pakinggan niyo ho yung kagilakilabot na dasal nitong alimal na to. Oh. Palaya at pag-uwi. Let me quote from James chapter 5, verse 16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Join me now as I lead you in prayer. Heavenly Father, we come before you today in faith, believing in the power of prayer as your word has promised. You are the God of justice, the God who sees, and the God who delivers. Lord, we lift up Tatay Digong to you. We ask for your divine intervention to bring him home safely and swiftly. Let the truth shine brightly and prevail over every falsehood. Protect him from harm and surround him. Roque, kanino ka ba nagdadasal? Sa Diyos ng... Pwede kong andasal ito si Harry Roque. Sa Diyos ng demonyo. Kasi nga ito si Digong, hindi naniwala sa Diyos itong hayop na ito, eh. Di ba? Minumura nga ang Diyos, eh. At ginagawa niya ang Panginoong Jesus, stupido. Dahil nga, bakit kung Diyos ka, ba't ka pumayag na napako sa krus, di ba? Pero, tignan mo ako ngayon, ayan ang inaabot mo, indot ka. Tuloy mo, baliw. With your angels. Father, we pray for justice for those who unlawfully took him to the Hague. May every scheme of wickedness be exposed. Paano yung mga unlawful na pinagpapatay ninyang war on drugs niya, gago? Diyos ko. And every plan of injustice be overturned by your mighty hand. We bring you before you the judges of the ICC. Soften their hearts to see the truth that abduction is unlawful and cannot be the foundation of frightful jurisdiction. Let them also see that the sovereign nation's war against drugs, waged to protect its people, is not a crime against humanity. Grant them courage to uphold the law with integrity and wisdom, to reject any charges that do not meet the elements required for crimes against humanity. Lord, we declare that you are our ultimate judge and advocate.
Let righteousness and truth prevail, and may your justice roll on like a river, your righteousness like a never-failing stream. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, Jesus nga sila nagdadasal. Minumura nga lang, stupido nga kay Duterte yan. Ano ba naman katangahan ninyo yan? Ang buong mundo napapanood to. Oo. Itong mga kababa ng mga Pilipino, katangahan, talagang napakaliwanag kung kabaliwan, no? We're going to Thank you, Attorney Harry Roque. Okay, I will request everybody to please hold your hands with your friend as we are going to sing the opening song, the prayer. Everybody is requested to sing because you have a copy. Kani? Sikuan? Iba hindi ka ba? Pag-ragay din yung lugar. Asa mo everybody? Ragay din lang para di mamatayan pa. Ito yun? Yeah. Ito? The prayer. Hindi na, wala. Una ng kata. Tuon lang yan. The prayer. Okay lang yan. Ito man mga kanya ng mga prayer. Ano wala ka? Everybody to sing because you have a copy. Kani? Sikuan? Kaya tignan ninyo matutumba yung ribulto ni Halimaw dun sa likod, Ayan mo. Iba hindi ka ba? Pag-ragay din yung lugar. Asa mo everybody? Ragay din lang para di mamatayan pa. Ito yun? Yeah. Ito? The prayer. Hindi na, wala. Una ng kata. Tuon lang yan. The prayer. Okay lang yan. Ito man mga kanya ng mga prayer. Ano wala ka? Nakita nyo na tumba? Bumagsak na ganun. Ay nako, Harry Roque. Ba't hindi pa dinadakip to ng mga kagaya nila General Torre, di ba? Interpol. Miyembro naman ng Interpol tong Netherlands na to, Ikakalat-kalat itong gago na to rito, no? Dito muna ho tayo kay Remulla bago tayo tumungo kay Escudero. Mga families, mga victims na in-offeran ng settlement. Wala pa akong dialogue ulit, pero maraming... Remulla received reports of alleged settlement offered to families of missing Sabongeros. Ilang sinettle, ang alam ko, may balita kaming minasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito. Kaya dapat ayusin mo yan, Secretary Remulla. At yan nga ang nangyayari. Kung sino yung mapera, madali lang sila para ipapatay yung walang pera. Sec, as high as how much pa yung settlement na ino-offer? Hindi ko alam. Actually, maraming sabi-sabi, kaya lang hindi ko pwedeng patulan. Kasi wala naman akong patunay kung ano talaga ang nangyari at wala akong hawak na mga affidavits tungkol dito sa bagay. Sir, sabi po ni Don kahapon, meron daw pong umaaligid sa kanya nung isang gabi na isang sasakyan na hindi na po nagmamatch dun sa plates. Meron po ba kayong update regarding sa security or threats po kayo sa mga wala naman. Where he is right now, he's being kept safe naman. Pero, yun nga, we want to hurry up the process para mapasok natin siya sa witness protection. Para may special funding na pwede pumasok. Para siya naman ay mabantayan pa ng husto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Sir, si Consul Arvin Manguiat, umakyat na po ba siya bilang witness din po? Wala pa. At maraming sabi-sabi, may mga bali-balita na hindi niya na raw nais lumahok pa.
Ngunit hindi pa, wala pang validation or verification itong mga sabi-sabi. Kaya it was treated as ano lang yun, chismis lang yun, marites lang yun. Sec, yung sa DNA, nabanggit po ni Asek Nico at nabanggit nyo din kanina na sabi nyo nga sa UP na tayo hingi ng tulong and sa Japan. Ano ho ang kaibahan ng DNA method? Pero yung DNA, nandiyan pa rin dyan. Magtutulungan pa rin ng crime lab tsaka yung UP sa DNA. Tsaka hopefully yung Japanese government. Ang sinasabi lang natin, basta meron kasi tayong makikita. Ano yan? Basta ang inaantay ng taong bayan, eh pagka-aresto ni Atong Ang. Yun lang yun, yun lang, Secretary Remulla. Hindi na yung mga tulong ng DNA. Kasi, yung DNA na yan, sinasabi, sinabi na nga ni Patigongan, di ba? Nandun yung mga pinatay at nakita nyo na naman, marami-rami na rin kayong buto. Buto na lang ang natitira. Oo. Tsaka ikaw na nagsasabi, di ba? Na maliwanag naman na credible yung mga sinasabi ng mga witnesses dito sa missing sa Bungero, di ba? Oh, bakit hanggang ngayon wala pang warrant of arrest? Hindi pa na-aresto itong si Atong Ang. Yun lang yun, na Justice Remulla. Hindi na masyado mahirap isipin, no? Punta na tayo dito kay Chis Escudero, mga friend. Medyo nahihiwagaan ako sa mga pinagsasabi nito, sa totoo lang. No? Pakinggan na natin. TV, may pahayag lang ako. Tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng May hikaw pa rin si Boy Hikaw. Brilyante siguro, sigurado. Kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang... Ito, laki, no? Mula raw noong 2018, ang flood control project na 550 billion pesos, ha? Puta na. Grabe, no? Pero tignan yung explanation nito. Nagtuturo siya, Aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuan. Oh, yung kaibigan daw niya nakakuha ng 5.4 billion pesos. Wala pa raw 1% sa kabuuan nung 550 billion mula noong 2018. Bakit yun daw kaibigan niyang nakikita? Samantalang mas marami para. Nagtuturo na, di ba? Tuloy mo, Escudero. Ang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yun? Yung 1% pa talaga? Hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin? Hindi yung mga... Nagtuturo siya, di ba? Ituloy mo. Mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Wala nang pa sinasabing masama Ano yung sasagutin mo kung wala sinasabing masama? Tuloy mo. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, yun lang pala naman sasabihin mo, wala kang kinalaman. Ba't ang haba pa ng pasakali mo?
Patay na naman kay Nyolo to pag nakita ni Nyolo to eh. Tuloy mo. Bahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Sa bunganga na niya nagsabi. Andun, sumisira daw sa kanya. Yung daw may mga gusto magkaroon ng impeachment. O di ibig sabihin, siya ayaw niya talaga magkaroon ng impeachment. Di ba? Escudero, oo. Ang madumisira daw sa kanya, yung mga gustong magkaroon ng impeachment. Eh di, sa bakit, hindi mo talaga gustong magkaroon ng impeachment. Saan ba nahuhuli adik ay adik? Ang isda. Oh, sa bunga nga. Oh. Siya nagsabi, di ba? Maliwanag. Sino ba ang inaakala ninyong nagde-demolition job sa inyo? Eh, siyempre, yung mga gustong magkaroon ng impeachment. O, di ba? Sa mga tweet, talagang hindi niya gustong magkaroon ng impeachment. Kaya yung 4th tweet, ginawa niyang 4th month. Kabuta chiso. Mura aabutin na kay Nyolo. Taka na, tumapin na siya sweldo. Diyos ko. Oh, klaro naman yun. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang sa pagkakaalam namin, sabihin mo na ako sino, para kasi Sara eh. Sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero, taga-labas. Sir, obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, mambabatas. Mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Sabihin mo na ako sino. So, sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, yung sinasabi niyo? Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? Kailangan pa bang i-demolition job ka, Escudero? Ang liwa-liwanag naman na talagang hindi ka na dapat sa pagiging ano niyan dahil hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. Na para sa bayan, ang pinoteksyonan ninyo dyan, yung Duterte lang eh. Anong dinidemolition job ka? Kaya sabi mo, hindi kailangan mo na maraming utak eh para i-criticize mo itong ganitong mga uring tao. Tuloy mo. Yung nasa likod ng demolition job naman, ay taga-house. Di ba nga, noong nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas, as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes, di ba? Kasi campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o walang mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado, ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin. Eto, mabigat, sinabi niya. Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa Senado, ang mali pa lagi sa akin eh. Ito, pakinggan ninyo. Ang mali lagi sa akin ay, tuloy mo, Escudero. Na yung mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Pantay ba yung ginawa mong pagtrato kay Sara Duterte? Banking na banking, Kis Escudero. Araming nagsasabi na banking yung ginawa mo. Yung 4th tweet na sinasabi, talagang sobrang banking, no? Ewan ko sa'yo.
O, tuloy mo pa, meron pang oras ng konti, bago ako pumunta ro sa rallying ginagawa. Yung kontrata na, sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging... Tama na. Alam nga namang aminin mo. Ay! Ito ang nangyayari sa Supreme Court. Groups protest outside Supreme Court calls for reversal of the ruling on BP impeachment. We begin with various groups again holding a demonstration outside the Supreme Court to urge it to reverse its controversial ruling nullifying the impeachment of Vice President Sara Duterte. Job Manahan now joins us on the line with the latest. Job, what more can you tell us? Hi, Carmina. Good afternoon. Progressive groups earlier today condemned the Supreme Court for declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional and urged the magistrates to overturn their decision. Hundreds of protesters went in front of the Supreme Court here in Padre Paura in Manila to call on the justices to hear the plea of the public, shouting that they should protect the public's interest. Former Bayan Muna Representative Eddie Casino said it is not yet too late for the High Court to reverse their ruling during their en banc session today. Casino hoped that the SC justices sided the motions for reconsideration. Napakaraming pulis doon sa labas ng Supreme Court. Nakaharang sila dahil baka pasukin itong mga rallyista. Takin mo yan. Gagawa ka na kawalang yan. Protektado ka pa ng Estado. Tuloy. Saying their decision has glaring factual errors. At present, there are 5 motions for reconsideration against the SC ruling filed by the House, Isang Bayan Coalition, Makabayan members, and even religious groups. The Makabayan earlier argued that the articles of impeachment were not unconstitutional and that its transmittal to the Senate meant for a trial to proceed forthwith. In its 13-0 decision, the High Court declared that the impeachment trial of the Vice President null and void because the first 3 complaints were effectively dismissed, triggering the 1-year bar rule provided in the Constitution against the 4th complaint that was transmitted to the Senate. Fermina. Thanks a lot, Job Manahan there joining us on the line. Well, back here in the newsroom, a 5th petition was filed Monday urging the Supreme Court to reverse its dismissal of the Vice President's impeachment case. The lawyer of the latest petitioners, Amando Ligutan, insisting the 4th impeachment complaint initiated by the House does not violate the 1-year bar rule of the Constitution. Ligutan is hopeful the High Court would reconsider. This decision that could be based on factual errors would be read by generations of law students, of magistrates. So it's like cementing factual errors into jurisprudence. That would be an unfortunate incident to happen. So the question is simple. If the 4th impeachment complaints filing came ahead of the archiving of the 3 impeachment complaints, how could the archiving bar? How could it bar the filing of the 4th impeachment complaint? Meanwhile, Vice President Duterte says she will choose the proper forum to defend herself against allegations of fund misuse. She also says she will not respond arbitrarily to any accusation against her. Umakyat sa Supreme Court yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin doon sa mga tamang forum at sa tamang venue. Nagbibigay kami ng sangtong sagot. Visit ka. Ibig mo sabihin yung Kongreso hindi tamang forum kaya ayaw mo pumunta ron. Yung NBI, pinatatawag ka sa NBI, hindi ka rin sumupunta. Kaya sinampangan ng kaso ng NBI ng grave threat. Justice Remulla. Ano nangyari sa kasong sinampa ng NBI sa Department of Justice? Nagtatanong lang. Justice Remulla. Oo. Tapos sasabihin mo yung mapere hindi to. Sila ang nagdidesisyon ng buhay ng tao. Wala kang death threat, gamo, ganyan ito. Yun talaga. Yan napakaliwanag. Kung hindi lang maraming pera yan, baka na-impeach na yan. Pero kung maraming pera, yan Duterte na yan, maski na walang yan at pinawalang yan yung bansa Pilipinas,
may nagtatanggol pa rin. Kagaya ito, Korte Suprema na ito, Senado na ito. Oh, tignan mo. Ha? Oh. Naku. Justice Remulla. Tapos sasabihin mo, pagka may pera, pwede ba sila na pumili ng kung sinong papatayin? Eh, yun na nangyari. Yeah? Nalungkot, mga friend. Malambot, lalo dito sa Mihing sa Bungero, sa nangyayari, ha? May probable cause na yung 12 pulis na tinuro ni Patigongan na bata nito si Urapa. Ewan ko si Urapa kung baka na preventive suspension na rin ito si Urapa. Pero yung big boss nakakalaya pa. Oh, ha? Yun lamang mga inareglo na nakipag-areglo, sabi mo paliwanag na yun na talagang siya ang gumawa. Bakit siya makikipag-areglo sa mga pinagpapatay ng mga sabungero, sa mga pamilya nun, di ba? Pero wala pa rin. Hanggang ngayon nakakalaya pa si Atong Ang. Basta hanggang Disyembre, hindi pa nadakip na si Atong Ang. Alam na this. Hindi na kayo umasa. Pamilya ng mga namatayan. Jeff Ramos Nak, shout out. David Alin Mendoza. Good evening po, Karok. Simula nang mawala po sa Sutae, ay di na po natahimik ang bansa natin. Masyadong pakialamero. Gusto nila, laging pabor sa kanila ang gobyerno at di sila pakikialaman. Totoo yun, David. Mabuti lang po at di si BP Lenny ang nanalo, kundi kaawa-awa naman siya. Totoo yan. Sigurado kung ano-anong batikos ang gagawin sa kanya ng mga tutae. Totoo yan. Kaya lang iba kung si BP Lenny. Palagay ko, nakabalik na tayo sa ICC. Talaga po sigurong inadya ng Panginoon Diyos na di manalo si Madam Lenny. Kasi po, tingnan niyo po ang nangyayari ngayon kay BBM. Sukdulang pagbantaan pa ang buhay niya on national TV. Kaya nakakaawa din po ang pamilya ni Madam Lenny kung sa kanya nangyari yun. Totoo yan, David. Naniniwala ako sinasabi mo. David ulit, tama lang po ang ginawa niya, Tony Luke, para baka sakali po na magising ang mga tao. Paulit-ulit ako, mga friend. Naka-open pa rin yung pusta ko. Napitpitan ng bayag. Hindi ho yan magtatagumpay. Yan yung motion for reconsideration. Kinapalan na nila yung mukha nila Alam nga, sorry pa yung bayag. Sorry, alam nga namang ibahin pa yung kanilang ginawa. Diba? At nakarating na naman sa kanilang big boss na si Digong na okay ka ang nangyari sa desisyon ng Korte Suprema at panalo ka si Sara, kaya nagse-celebrate si Digong doon, masaya siya. Nadali ng 12 dirty dozen, no? Romeo Calusa, shout out. Pag narinig ko itong mga senador, sumasakit ang sentido kumun ko. Parang gusto kong paluin ang mga ulo ng mga bugok na senador. Corbin Peña, shout out. Shout out, idol. Impeach Sara Duterte now. Romeo Calusaw. Dapat itong mga judges natin palitan. Gawin natin mga Iraqis judges para 2 days lang, hatol na. Kita mo si Saddam, binitay agad. Yun nga, di ba? Kipisa Bunao. Good evening po, kuya, sa mga mahal mo po sa buhay. Lord, ingatan mo po ang Pangulo po namin na si BBM. Nawa po wag manaig ang kasamaan at manalo ang kabutihan. Di ba? Sa pista ulit Aba kuya, ikaw lang ang di nag-content ng biro ni Vice Ganda sa concert niya. Ang saya po kaya. Bukas, kukontent ko si Vice Ganda. Sige. Parang tanga naman yung mga Duterte, para mga gago. Ano gusto nyo? Puro gagawin sa inyo. Mga demonyo kayo. Elizabeth Iscari. Good evening, Sir Rox. Natural na magwala ang mga Pinoy sa ginagawang pambabastos na Senado at Korte Suprema. Akala nila, mga bobo tanga, mga Pinoy, sobrang talaga tama na tigilan na nila ang sana magising na ang lahat ng mga Pinoy. Ay, marami namang gising. Pero yung iba, hindi naman sila actually tulog. Tanga lang. Talagang masyado epekto sa tanganism virus. Sila pa ba hindi ma-apekto ng tanganism virus? Ito nyo nga yan, mga sa Senado. Tanganism virus ang kumaan na dyan. Pati sa Korte Suprema yata Ha?
Inan yan. Isabit ulit sana madagdagan pa ang mga tao dyan sa rally at huwag tumigil ang taong bayan hanggat di sila masipa dyan. Ito 3JCO po. Sabi ko nga, kahit gaano pa kadami ang mga tao sa kalsada, kung walang suporta ng militar at mayayaman, mahirap magtagumpay unless si Lord talaga ang siyang manguna. Tama ka dyan, 3JCO. Alam mo rally, siguro rallyista ka rin nung araw, panahon ng martial law. Romeo Calusaw. Si Rimulya, mataas ba offer ni Atong Ang? Kaya hanggang ngayon, hindi pa nyo hinuhuli si Atong. Tanong ko lang po. Yan din ang tanong ko. Roselito Mabait, shout out. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, please stay safe. NLT, ikaw din. Ang dapat dyan sa kalye, tapusin ang impeachment ni Sara Tambalustay. Talagang doon sana doon talaga na dapat ang tagal. Mundo Cheng, Kung hindi kaya ni BBM na supilin ang mga katarantaduhan ni Sara at mga kasabwat, ay dapat lang gayahin mo ang tatay mo para mawala lahat ang mga salot sa bayan. Ibaba mo na ang martial law. Tatahimik ang mga hinayupak na yan. Yan lang ang paraan sa ikatitino ng bayan. Hindi. Tsaka yung ICC. Tagal naman ng ICC. Ano ba yan? Mundo Cheng ulit. Antibay mo rin kay Itano. Nagagawa mo pang mahawakan ng Biblia. Maski puno ka ng mga kasalanan na hindi ka napapasok. Anong agimat ang hawak mo? Diablo ka. Ikaw naman. Tinatanong ko ba yan? Siyempre, kapal ng mukha. Kailangan. Mundo Cheng. Pre, sa totoo lang, alam na ng mga nasa kapulisan at mga nasa militar kung saan naroroon ang mga wanted na yan sa batas. Kaya lang, nagiging bulag sila sa pagdating ng pera. Maski si General Torre 100% alam niya lahat kung nasaan ang mga wanted ng mga yan. Nako po. Mabigat yung banat mo, pre na. Yan ang magagawa ko. Yan ang iyong pero parang gusto ko maniwala sa'yo, pre. Mundo nito. Dapat lahat ng mga tiwali sa gobyerno, mapasinado Supreme Court at mga taga-gobyerno na puro kawatan, pagsasama-samahin lahat, masingganin lahat, ilagay lang sa harapan ni Cheese at Sara ilibing ng isang hukay, yung bang mass grave sa kangkungan. Kalat ni Baya, shout out. Kalate, wala yan. Walang bilang ang pinagsasabi ni paring Luke na yan. Ito naman, puro lang walwal yan. Laway lang yan. Wala naman mangyayari dyan. Patay tayo. Ang mahal ko lang ang malakas, maganda at sexy pa. Patay tayo. So talaga kalat ni Kay. Kailan ba kayo kakasal niyang mahal mo, ha? Simon Judge, shout out. Una kong narinig yan, Karo, kay Ka Percy. Ngayon, naniniwala na ako, dapat mag-ingat si Presidente. Totoo. Tangin. Whiskey, shout out. Magtago na si BBM pag nakalotso dito si Bruja. Talaga. Whiskey ulit Hirap natin Hirap sa atin, buto. Ang hirap sa atin, buto. Tayo ng buto. Ay, boto tayo ng boto sa kurap. Tapos ngayon, complain tayo. Hindi naman tayo bumoboto sa kurap, friend. Bumoto ka ba sa kurap? Yung mga tanga lang, bawal ang tanga dito Shirley Jaser, shout out Grabe. Bilib ako talaga sa mga katulad ni Luke Espiritu at iba pang kababayan natin. Nanindigan sa katotohanan, lumalaban sa katiwalian, Karox. Kung ako dyan, malamang nasa kalsada rin ako, katulad nila Aling Marie. Grabe talaga Senado at Supreme Court. Mga walang hiya talaga, mga demonyo talaga. Believe rin talaga ako kay Kiko Aquino D. Lord, maawa po kayo. Ilayo niyo po ang Pilipinas sa mga masasamang espiritu. Hindi lang talaga.
Leopreno Lanesa, shout out. Huwag na tayong magtaka, Duterte Death Squad senators nga sila, mga buwisit. Vice Ganda, pinai-impeach si Roque. Pinai-impeach si Roque. Meron Lebron, shout out. Bernadette Herrera, shout out. Demonyo po sir ang pamilyang yan. Pero marami pa rin silang mga alagad na nagbe-brainwash. Kawawang Pilipinas. Totoo yan, Bernadette. Mary Lebron, no? Kaya walang progreso sa Pilipinas. At ang mahihirap na taong bayan ang dumadami. Kasi yung mga sakim lang na mga politiko ang may-ari ng pasugalan at drug lord lang ang umaangat. Pero buhay ay parang gulong. Pero ang buhay parang gulong yan. Yung naaapi ng batas at umaangkin sa mga tax ng mga taxpayer, may araw din sila. Hindi natutulog ang Diyos. Totoo yan, Mary. Jane Labay na, shout out, ha. Sir Rox, ang galing mo ngayon mag-explain, ha. Talagang tagos sa puso. Feel na feel ko ang sincerity mo sa mga issue. Meaning talaga you don't blog just for the sake of it, but to really raise awareness. At dahil dyan, I give you a pat in the back. 3J Siopo. Siya rin ho to, si Jane, sa si 3J Siopo, siya rin ho. At siya rin ho ang Miss Aruba. Ha? Sabi ni 3J Siopo. Alam mo, Sir Rox, ang people power ay magiging effective lang kapag kakampi mo ang militar at mayayaman. Otherwise, malabo. Ganun pa man, baka maantig din ang puso ng mga militar at mayayaman at talagang paandarin ang people power. Pwede talaga yan. 3J Siopo ulit, suportado ng China. Yung pagkapanalo ng BP kasi kailangan manalo si Sara sa 2028 para tuloy ang ligaya ng China at US PDC. Alam yan ng mga militar. Kaya kapag nagpabaya ang militar, sure ball si Sara sa 2028 dahil babaha ng flying voters, vote buying, killing, at takutan. Kung si BBM is still going to be what he is now, goodbye Philippines, hello China. Totoo yan, 3J Siopo ka. Alam mo, masama amoy ko, 3J Siopo, ha? Dahil sa proteksyon itong mga hayop, itong mga walang yan to kay Sara Duterte, palagi ko, kinakamada na yung 2028 sa ngayon pa lang, eh. Kaya na sila, dumidikit na talaga sila sa kanilang puon, eh. Ha? Palagi ko, kinakanana yung dyan, eh, ha? Tignan ninyo yung survey nitong halimaw na to. Hindi bumababa. Bumaba man, kaprangot. Diba? Oo. 60% pa rin yata hanggang as of now, diba? Putang na. Kasi hindi gagalaw ng ganyan yan. Mga politiko na yan, na napakatagal ng nanginginain sa kaban ng bayan, kung hindi alam nila na pagdating ng 2028, pag talagang nakatuloy itong kanilang poon, tapos na. Sila na, mga demonyo, ang nasa Malacanang ulit. Huwag sanang mangyari. Diba? 3J Siopo ulit, oh. Sabihin natin talagang super yaman ay mga Duterte, trilyon ng pera nila. Sa dami ng kanilang mga binabayaran, matitinag ang kanilang finances, kaya hindi nila ang tulong ng China dahil walang patid ang daloy ng pera ng China. Kaya si Sara talagang kaya to the max para pakilusin ang dapat pakilusin. Yun nga yun, galing mo, ha. Bayaran ang dapat bayaran, takutin ang dapat takutin para sure ball ang panalo nila. Kita mo naman ang SC mismo at Senado pasok sa banga ni Sara. Oh, galing. Ang taong bayan lang talaga ang pag-asa ng tulong ng Panginoon Diyos na walang makakahadlang kapag si Lord ang kumilos. Yan ang hindi kayang bayaran ni Sara. Totoo yan. Ha? Kaya lang, 3J Siopo ka. Mali ang pasok, eh. Bakit? Wag yung Senate, tsaka na yung Senate, unahin ninyo yung Office of the Vice President, ang pasukin ninyo. Dahil yan ang pinag-uusapan yan, nagkakagulo. Yung mga nasa Senate na yan, tapos na yan.
O, sino ba pinag-gusto niyong palayasin? Si Sara Duterte, di ba? O, doon kayo sa opisina sa Duterte, kumana, magrally. Ba yan? 3JCO pala to. Xerox, kumilos si Lord para sa mga Pilipino. At nahuli sila Digong, Gibbs, Teves. At di sila mahuhuli sa basta-basta kung pulis ng Pilipinas lang huhuli. Kaya si Lord ang kumilos. Kaya panatag ang loob ko na isang araw si Lord din ang kikilos para si Sara ay hindi magtagumpay sa masama niyang balak sa 2028. Magtiwala tayo sa kanya. Totoo yan, 3JCO pa. Friend Sherby sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, Amy Wingson, shout out. Eman Escalona, shout out. Impong Basyang Team Tedeli po, bumabalandra po sa pagrarally po ni Atty. Log Espiritu. Mabuhay ka po, sir. Sumasaludo po ako sa tapang mo at sa panindigan mo. Panindigan mo po para sa ating mahal na bayan. Puro po karumaldumal na kababuyan ang ginagawa ng mga nakaupong hangal ng bayan. Hangal? Halal? Ay, halal po pa. Pero sa totoo lang po talaga, Sir Rox, wala pong magiging malupit na pagbabago sa mga ganap hanggat ang mga kriminal po ay nangingibabaw po ang pagkademonyo sa lupit. Malupit po ang katotohanan pero ang bansa po natin ay namamanipula po ng puro po mga halangang bituka at kaluluwa. Kailangan na po, Sir Rox, ng gulpi di gulat at kamay na bakal ng ating kamahal-mahalang si Kuting. Leon kasi, Kuting ka ng Kuting. Bae, Sir Rox. Bae, Sir Kuting, alias Ngiwe. Napapasinghot ako sa iyo, Tedeli, kaya Bae, papanoorin mo na lang po ba natin palagi ang sobra na pong pambabalahura ng mga hinayupak ng mga damonyong impakong satanasyong. Ulo, Tedeli. Na pinapalamon at pinaswesweldo ng taong bayan, pero tingnan niyo po ang mga asta ng mga pinutukan na lintik. Grabe po talaga kakapal ng mga pagmumuka at kahit yata basuka pa ang iharap mo sa pagmumuka, di po matitinag sa pagkagarapal na pagiging hudas. Kilos-kilos na tayo, sir. Ano po? Para na lang pong bomba ang hihintayin na lang po ba natin sumabog sa harap natin? Ayun nga. His Excellency, ano ba? Ay, susmiyo naman po talaga, Sir Rox. Kailan pa ba talaga lilinaw ang pusali na puro burak na ganap? Sobra na pong nakakasuka. Bayang Pilipinas, gising naman po tayo. Samahan po natin yung tunay na naninindigan at lumalaban po para sa atin. Kailangan po nating magtulong-tulong at magsama-sama para po magwagi ang tama at kabutihan para po ang mga walang ya at mga makakapal pong muka, mga satanas, para nyo ng awa, magsibaba na lang at magsilayas kayo sa pwesto nyo. Hindi gagawin yan, makapal nga ang mukha, Tedeli ka, ano ba? Mga demonyo at mga buwisit kayo talaga, mga leche, kinang. Sarap nyo talagang ibitin lahat ng patiwarik, mga buwisit kayo, pero kung ano man po ang dinadanas natin ngayon, napahirap, Sir Rox, ano sa palagay mo, Sir Rox? Kakailanganin na bubu natin ang tulong ng mga Superman ng Cavite? Alam naman natin, Sir Rox, wala kaming sablay basta Cavite. Nangangamote. Basta tiwala lang, Sir Rox. Kami pa ba? O pampaalis umay, Sir Rox? Shout out to you, Sister Grace. Lapit na ang birthday. Baka may magandang regalo para sa iyo, Sir Rox. Ay, salamat, Friend Sherby, na hindi mo nakakalimutan birthday ko. Ano na lang, 18 na po. Kapistahan ng mahal na San Roque, no? Kaya nga Roque pinangalan natin. Oy, nandito kaibigan ko. Pastor Jun Lagon, shout out. Oy, friend,
Bukas mag-usap tayo. Meron akong ipapadala sa yung clip na magandang topic at yun ang ating pag-uusapan. Bukas, friend. Oo. Pagka okay, message mo ko at tatawagan kita or other way around, ako tawagan mo. No? Anytime naman ako eh. Alam mo naman, nandito lang ako sa bahay, di ba? Sabi ni friend yun, no? Good day, Manong Roque. Kumusta po sa inyo, sa inyong pamilya at sa mga ka-warriors? Hindi na po talaga babaguhin ng SC ang desisyon nila kasi lang yun para kay Sara, kundi para sa lahat ng impeachable official sa gobyerno. Kaya kahit magkagulo dyan sa Pilipinas, wala silang pakialam. Ang mahalaga ay manatili sila sa pwesto, kamot may. Totoo yan, Pastor. Pero maganda talaga topic natin bukas. Siguradong hagak-gaka na naman tayong dalawa. Alam niyo si Pastor, ang sarap tumawa niyan. Never kaming nagkwentuhan ni Pastor Jun Lagon ng malungkot. Talagang pares kaming hagak-gakan. Oo. Tia Delica. Ay nako. Si Tia Deli, sayang kausap eh. June ulit nagpaliga ang Supreme Court at nagpasok sila ng sarili ng team. Nung makita ang bagsak ang team nila sa playoff, doon sila gumawa ng new rule para makapasok yung team nila. Kalokohan mga yan. Hindi lumaro ng patas, walang malasakit sa bayan, parang hindi sila mamayang Pilipino. Nakakalungkot. Totoo yan, friend. Friend Jun ulit Manang Roque, natatawa ako sa mga alagad ni Digong. Binulabog sila ni Vice Ganda. Bukas pag-uusapan din natin yan mga friend. Ay nako. Oy, mission accomplished mga boss. Oo. Sana na siya. Maganda yung ating mga kwento. Marami tayong napagkwentuhan Itong baliw na si Roque, itong yung si Rimulya, itong si Escuadero. Ang ganda ng topic natin, di ba mga friend? At saka yung rallying nagaganap, no? Paulit-ulit. Naka-open pa ho yung pusta ko, pitpitan ng bayag. Hindi ho yan babaguhin itong Korte Suprema. Alam nga naman, isoli pa. Di ba? Tanggap na diba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal. Wala ho tayong makakapitan kung hindi si Bossing. Lord. Hoy, Hari Roque, kaysa talas ka magdasal, tanga. Hindi ka Panginoong Jesus. Pakatanga mo, hype ka. Inumura nga niya yung kinapagdadasal mo, gago ka. Inumura nga, stupido nga tawag niya kay Jesus kasi nga, Diyos nagpapako raw sa krus. Hindi ka tanga, hype na ito. Ay naku, tama ka sana ng kidat dyan, demonyo ka. Magandang gabi po. Kung ano nasasabi ko sa demonyong Roque na ito, oo. Kapal din ang mukha. No?